Yun, Miss Irene, sino ka ba before ka maging CEO and founder ng IGO Accounting Services? By the way, no, ako yung isang simpleng bata lang na nangarap before ng lahat ng mga bagay na nakukuha ko ngayon. So, sa mga hindi nakakaalam, actually, ang life story ko, paano maalaala mo kaya? Oh. So, yung tipo bang naranasan kong mamulot ng basura nung bata at naranasan kong kumain ng pagpag. Kasi akala ko, that time, yun yung kasanayan na nakikita ko sa community nung kung saan ako nakatira. So, kumain ng pagpag, namulot ng basura, naranasan ko rin maging kubrador ng weteng. So, imagine that at very young age, pupunta ako doon sa, kunwari, may dala akong notebook, sasabihin ko, taya daw po kayo ng weteng, ano pong numero? Sa hirap ng buhay, yun yung mga bagay na naranasan ko. Naranasan ko rin maglako ng kalamay. So, talagang iniikot ko yung buong lugar sa Caloocan para lang magbenta ng kalamay. At yung mga nakikita natin before na fluorescent lamp, yung balas, at very young age, I think 7 years old, ginagawa na namin yun. So, yun yung mga bagay na naranasan ko na sobrang hirap, and yet, yun pala yung magmomold sa akin para makuha ko kung ano yung meron ako sa ngayon. Oo, grabe pala, Miss Irene. Parang sobrang layo na ng narating mo ngayon. So, from kumakain ng pagpag, ano yung feeling mo nun? Ilang taon ka nung kumakain ka ng pagpag? Actually, hindi ako aware na hindi siya normal. Kasi karamihan sa mga bata dun sa lugar namin, lahat kami ginagawa yon. So, imagine na, every 10 o'clock ng gabi, nag-aabang na kami para makuha namin yung dinideliver na galing sa McDo, sa Jollibee, na black bag, and then pipiliin namin kung ano mabigat. Kasi pag mabigat, ang tawag namin doon jackpot. Oo. So, pinipili namin kung ano doon yung may manok pa, na konti lang yung kagat. Tapos, kung may mapapakinabangan pang burger patty, so tatapon lang namin yung bread, pero yung patty inihiwalay namin. And then, that chicken or patty na ipapakuluan lang, tapos iluluto na namin, yung magiging pagkain na namin. One more thing, no, i-share ko lang, kasi 7 kami magkakapatid, so ako yung bunso. Naghiwalay ang mami at daddy ko, 2 months pa lang ako sa tiyan ng mami ko. So, hindi alam ng daddy ko na buntis ang mami ko. So, technically talagang hindi niya ako ina-accept. Nung nilabas ako, although sabi niya hiwalay na sila, matagal daw na panahon bago tanggapin ng daddy ko na anak niya ako, kasi alam niya, hindi nga niya ako anak. So, doon, medyo nagkaroon ako ng resentment sa daddy ko. Dahil sabi ko nga ito, mayaman kasi yung daddy ko. Mayaman yung pamilya nila sa Pampanga dahil politiko nga. Pero ako, naranasan ko yung kinuwento nga. Sobrang hirap na dapat hindi ko naman mararanasan. Pero nung at the age of 15, nung nakakilala ko kay God, tinanggal ko lahat ng galit sa puso ko, yung puot ko sa daddy ko. Kaya mas naging maluwag na sa akin yung pagtanggap ng sitwasyon. Pero totoo yun, Miss Irene, na minsan kahit na may mga sama tayo ng loob, sa mga, kahit sa mahal natin sa buhay, kailangan nating tanggalin yung sama ng loob para mas maging masaya tayo. Hindi natin kailangang dibdibin kung ano man yun, kasi tayo rin magdadala. Yes, nagiging extra baggage pa natin siya. Sa halip na mag-grow tayo, magiging successful tayo dahil may bigat, parang napipigilan. Correct ka dyan, Miss Joyce.